Napansin nyo ba yung ikinikilos at mga ginagawa ngayon ng administrasyon ni BBM sa panahong dumaranas ang ating bansa ng malawakang baha? Tapos nandyan pa yung isang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Itong si Auntie Claire at si Junvic Rimulya, ang strategy nila, instead na ilatag nila yung solusyon, ipakita nila yung ugat ng problema para magkaroon ng agaran o kahit panandaliang solusyon dun sa mga problema na ito. Ang strategy nila ay magtuturo sila. Halimbawa, itong si Junvic Rimulya, ang sinisisi niya dun sa shooting incident ay yung Robin Padilla Law. Ito namang si Auntie Claire, yung pagbaha, ang ginagawa niyang scapegoat dito ay yung mga flood control sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos dito naman sa shooting incident, ang sinisisi naman niya ay yung mga guro. Ang tawag sa strategy na kanilang ginagawa na yan ay deflection at blame shifting. Yung deflection, tinatanggal muna nila sa atensyon ng tao or sa mata ng publiko yung kanilang sarili para hindi sila masisi. Deflection. Pagkatapos hahanap sila ng masisisi. Yun yung blame shifting. Sinishift nila sa ibang mga tao o sa ibang pangyayari yung nangyayari ngayon. At ang napili nila na sisihin ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At doon kay Junvic Rimulya, si Robin Padilla, dahil nga doon sa Robin Padilla Law, at doon din sa sabi nga ay shooting incident ay yung mga guru naman. Pero palpak yung kanilang strategy. Bakit? Kasi kung gagawa ka ng estratehiya na deflection at blame shifting, may tatlong factor ka na dapat i-consider dyan. Ano yon? Timing. Pangalawa, kanino mo isi-shift yung blame. Pangatlo, yung audience mo or sino yung kinukumbinsi mo na maniwala sa'yo at mawala yung sisi sa iyo. Yun ang importanteng factor. At nagkamali sila na sinif nila ang blame or yung sisi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Sapagkat hindi na siya timing. Bakit hindi na timing? 4 na taon nang nakaupo si BBM. Sa mga katuwid, 4 na taon nang wala sa poder ng kapangyarihan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang nasa isip ng tao ngayon, papaanong sa lumipas na 4 na taon wala kang nagawa kung totoo man niyang iyong sinasabi. So halatang halata. Therefore, yung timing, yung sisisihin, at yung audience or yung sabi nga ay hinahatidan mo ng mensahe ng deflection at blame shifting, hindi maniniwala. Sus ko po, huwag nyo nang gawing strategy yan kasi alam ko kung sino ang nagtuturo sa inyo ng strategy na yan. Diba? Tsupa lang yun ang tsupa dyan. Binabayaran nyo, tapos pinantsupa lang. Sus ko po, yung tao na yun, siguro matalino, mahilig magbasa ng libro, magaling magsulat. Pero pagdating mo sa ground, hindi niya alam. At kulang nga yung tinuro sa inyo 3 lang. Merong pang-apat yan Dapat sa pang-apat, kinakailangan mo ng diversion. Diba? Kinakailangan mo i-divert yung atensyon ng tao kasi ang focus ng tao, bahang-baha. So kahit hindi mo matanggal yung baha, yung kanilang atensyon dapat makuha mo. Paano mo kukunin yung atensyon ng mga tao? Sabi nga gumawa ka ng isang distraction, hindi yung negatibo na distraction. Kumbaga, mamigay ka kunwari ng mga ayuda, di ba? Pagkatapos ay magpakain ka ng lugaw, o kaya ay ilibre mo man lamang sa pamasahe dyan sa EDSA carousel.
i-waive mo ang pamasahe ng mga manggagawa dyan sa MRT at LRT. Hindi ba? Kahit bahang-baha, kapag meron kang ganun, na distraction or diversion, emotionally, ang maiisip ng tao ay andito talaga to, handang tumulong sa amin. Pero, alam ko kung bakit hindi nagawa yung pang-apat na elemento na yun. Bakit? Wala ng pera. Kaya ang ginawa nyo yung tatlo na yun. Palpak na nga yung tatlo na yun, hindi nyo pa ginawa yung pang-apat. So, anong ina-expect mo? Diba? So, kahit anong gawin yung distraction or yung deflection or sabi nga ay blame shifting dyan, hindi siya epektibo dahil hindi nararamdaman ng tao. Hindi effective ngayon ang larong perception kung walang halong katotohanan. Sus ko po, may social media ngayon, mga boss. Kayo sa Malacanang, sino ba yun? Diba? Natetempt na akong sabihin kung sino yung gumagawa ng strategy nyo dyan eh. Kaya lang ayoko, syempre. Diba? So, ay nako, palitan nyo na yan. Hindi effective. Kasi ngayon, ang effective na pagkuha ng atensyon ng tao, sincerity. Being sincere. Totoo. May nakikita, may nararamdaman. At ngayon, sa panahon ngayon, meron man lang pang lagay sa kumakalam na sikmura. O kaya kung walang pamasahe yung mga kababayan natin, mailibre man lang sila sa MRT, LRT, EDSA carousel, o kaya yung libreng pasada, di ba? Libreng biyahe. Hindi ba dati nun, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, merong ganyan? O ngayon, wala dahil nada. Wala ng kwarta. Ay nako po.